Naanyayahan mo kayong lahat na makiisa sa ating misa ngayong second Sunday ng Quaresma at sana'y pagpatuloy natin na ito na makiisa sa ating Panginoon sa kanyang paghihirap, pagkamatay at ng pagkabuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumaiyong lahat. As you agree. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon na nawalan tayo ng pag-asa, lalong-lalo na ang pagtitiwala sa ating Panginoon na nasa kanyang kasagutan, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisan sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luma ang nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria laging dinig sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. O Ama, pinag-utos mong pakinggan namin ang iyong minamahal na anak. Ipagkaloob mong mapagnilay-nilayan namin ang iyong mga aral upang luminis ang aming isipan at patamo ang iyong kaluwalhatian. Alang-alang sa anak mo si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yaman hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y maglalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ako'y maglalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Laging buhay ang pag-asa. Patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi
ako'y ganap ng nalubig. Masakit sa kalooban ng puon kung may siyang magdaramdam. Ako'y maglalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Ako'y maglalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Ako'y maglalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Versikulo. Mula Mula sa nagliliwanag na alapaap ay nagsalita ang Ama. Ito ang aking minamahal na anak, pakinggan niyo siya. Sumayin niyo ang Panginoon. at sumayo. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Nang panahon yun, isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan, at sila ay dinilang bukod sa isang mataas na bundok, at siya ay nagbagong anyo sa harap nila. At nagningning ang kanyang mga damit, at pumuting tulad ng busila, na anupat ang sino mang maglalabas sa lupa ay hindi makakapagpaputi ng gayon. Nagpakita sa kanila si Elias at si Moises, at ang dalawang ito ay nakikipag-usap kay Jesus. Noon ay nagsalita si Pedro kay Jesus na ang bigat, "Guro, ang mabuti dito na tayo. Gagawa kami ng 3 tirahan, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Sapagkat hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi dahil sa malaking pagkatakot. At dumating ang isang ulap na lumilim sa kanila, at sa ulap ay may nagsalita, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Kapag dakay lumingon sila sa paligid, at wala silang nakitang sinuman, kundi si Jesus lamang. Habang bumababa sila sa bundok, ay winika ni Jesus sa kanila na huwag sabihin kanino man ang mga bagay na kanilang nakita, hanggat hindi nabubuhay na maguli ang anak ng tao. Iningatan nila ang mga bagay na yun sa kanilang sarili, at sila ay nagtatanungan kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay na maguli. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng hirap, gusto natin ay ginhawa.
Kung tayo nasa kalungkutan, gusto natin ang kaligayahan. Kung tayo nasa kadiliman, gusto natin ang liwanag. Kung magulo ang ating pag-iisip at ang ating buhay, gusto natin ang liwanag, gabay, at kapayapaan. At kung tayo may problema, gusto natin ang solusyon sa problema. Na magsimula ang COVID-19, maraming naghirap, maraming nawalan ng trabaho, at dahil dito, nagkaroon ng problema ang karamihan. Kahit masasabi nga natin na sa lahat ng hirap, gusto natin ang ginhawa. Sa banal na ebanghelyo ngayon ay napakaganda. Napakaganda sapagkat naririto ang ginhawa sa kabila ng nararanasan nating panahon ng Kwaresma, ay mayroong kasagutan doon sa hirap, kadiliman, kalungkutan. Dito sa banal na ebanghelyo ngayon ay naririto yung Transfiguration. Nagbagong anyo ang ating Panginoon. At sinasabi nga dito, yung kanyang damit ay pumuting katulad ng busila. Naroon siya ay nakikipag-usap sa mga tao, mga propeta ng Old Testament. Siya ay nasa New Testament, ang ating Panginoon. Kahit masasabi natin, naririto ang kaganapan ng buong Biblia o Scriptures, from the Old Testament hanggang sa New Testament. At lalong higit pa, ay napakinggan nila ang tinig ng ating Panginoon, ang Ama ng ating Panginoon, ang Diyos Ama, na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Kaya't ang kabuuan ng Transfiguration ay napakaligayan, sapagkat yung buong katotohanan tungkol sa ating kaligtasan, tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa ating Panginoon, ay naririto lahat ang kasagutan. Kasagutan na ang ating Panginoon ay isang Diyos na makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Maaaring sa mga alagad noon ay hindi 100% sila na ang paniniwala nila si Jesus ay Diyos. Subalit ngayon, 100% ay nasagot sa kanila. Maaaring sa kanila noon ay napakalabo na ang pagsunod sa ating Panginoon ay mayroong bang kinabukasan? Mayroong ba silang patutunguhan? Sapagkat hindi nila alam kung saan sila patutungo. At dahil dito, hindi rin nila alam tunay 100% ang ating Panginoon. Pero dahil dito sa Transfiguration, ang lahat ay nagkaroon ng liwanag ng katugunan. Kahit masasabi natin, napakaligaya nila. Actually, sinasabi ni Pedro dahil sa kaligayahan nila, ay sinasabi dito, dito na tayo, Panginoon. Gagawa ko ng tirahan isa sa iyo kay Moises at kay Elias. Huwag na tayong bumaba doon na napakagulo. Dito na tayo sapagkat dito na naranasan natin ang tunay na kaluwalhatian, ang tunay na kaligayahan sa kaharian ng ating Panginoon. Pero nagkakaroon tayo ng problema kaunti. Sapagkat kung ito ay maligayang mga pagbasa, especially Transfiguration, bakit may maligaya samantalang tayo nasa panahon ng Kwaresma? Na ang Kwaresma ay dapat malungkot. Ang mga pagbasa ay dapat malungkot. Sapagkat tayo ay nagkakaroon ng reflection. Tayo ay nagninilay sa paghihirap, kamatayan ng ating Panginoon. Bakit may maligayang pagbasa? Ano ang dahilan? Ano ang reason ng simbahan? Bakit niya ibinigay ang maligayang readings na ito? Minamahal ko mga kapatid, maaaring ang dahilan na ito. Totoo nga na tayo na naririto sa panahon ng Kwaresma. Totoo nga na ang bawat isa ay naroon sa tema ng kalungkutan. Pero gusto ng ating Panginoon, huwag tayong mabaon doon sa kalungkutan na yan. Huwag tayong tumigil doon sa meditation ng paghihirap, kamatayan ng ating Panginoon. Huwag tayong tumigil sa Biyernes Santo. Itong Transfiguration ay nagpapaalaala sa atin na pagkatapos ng Biyernes Santo
ay mayroong Easter Sunday, muling pagkabuhay ng ating Panginoon, at ito'y napakaligaya para sa ating lahat at sa ating kaligtasan. Minamahal kong mga kapatid, ano ang message sa atin ng Transfiguration o ng pagbasa ngayon? Ang message sa atin, napakagulo ng buong mundo kung titignan natin. Every time na tayo makikinig ng balita o manonood ng TV, laging may patayan. Ang daming korupsyon. Actually nga, sa kabila ng problema sa pandemya ng COVID-19, marami pa rin nanluloko, marami pa rin korupsyon eh. Marami pa rin pandaraya tayong napapakinggan. Ang lahat ay napakagulo. Tapos pumasok nga ang COVID-19, maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng negosyo. Yung kinabukasan ng maraming tao ay parang lumabo sapagkat yung resources ay nawala. Ang dami pang nagkasakit, ang dami pang namatay. Ang lahat ay may problema at maggugulo sa buong mundo. Actually nga sa United States, sinasabi kanina doon sa balita, more than 500,000 tao na ang namatay. Na sinasabi nila, ito ay higit pa doon sa namatay ng World War I, II at Vietnam War. Mas higit pa doon at dito ngayon ang namatay kaysa ng mga digmaan yun. At ang dami dahil sa kamatayan ito, ang daming nagdadalamhati, ang daming naghihirap mentally dahil dito. Dito sa mundong ito ngayon na napakagulo, ang katanungan lalong-lalo na nagsisimula pa yung COVID-19. Ito na ba ang katapusan ng daigdig? Ito na ba ang katapusan ng sandaigdigan o ng katauhan? Sapagkat ang dami nang namamatay simula noon. May pag-asa parang mabago ang daigdig. May pag-asa pa ba na matigil ang pandemyang ito? Ang mensahe sa atin ng Transfiguration, mayroong pag-asa. Sapagkat ito ang ipinakita at ipinadama dito sa mga alagad, dito sa Mount Tabor, dito sa Transfiguration. Umakyat sila sa kabila ng hirap sa ibaba. Problema sa baba. Habang marami ang nagsisikap patigilin at patayin ng ating Panginoon. Pero dito ipinakita ng ating Panginoon na sa kabila ng problema sa baba ay naroon ang kaluwalhatian. Ipinakita niya ang kaluwalhatian. At dahil dito, nagkaroon ng pag-asa ang mga alagad. Nagkaroon ng tunay na direksyon na mayroong palang hinaharap na kabutihan para sa kanila sa kabila ng nararanasan nilang hirap ngayon. Minamahal ko mga kapatid, para sa atin na naririto ngayon sa mga pagsubok sa buhay dahil sa kaguluhan sa daigdig, mayroong pag-asa sa atin. Tayo tumulad sa mga alagad na magkaroon ng pag-asa. Kung tayo patuloy na tayo magtitiwala sa ating Panginoon, naroon tayo at bibigyan ng liwanag, bibigyan ng pag-asa, bibigyan ng kaluwalhatian. Kung tayo magiging tapat sa Kanya, siya magiging tapat sa atin, tayo magiging kasama ng ating Panginoon. Ito ang tunay na kaluwalhatian. Ito ang naranasan ng mga alagad doon sa Mount Tabor sa Transfiguration. At ito'y palagi nating mararanasan kung tayo magiging tapat sa kanila. Ang mga alagad ay nabigyan ng lakas sa kanilang pagbaba, sa pagtupad nila sa kanilang misyon. Lumakas ang kalakaluban. Hindi sila nawala ng pag-asa. Actually, sa mga hirap nilang misyon na ibinigay ng ating Panginoon, hindi sila tumigil hanggang kamatayan. Kahit sila nasa bilangguan, umaawit pa sila at nagpupuri sa ating Panginoon. Ganun ang kaligayahan ibinigay ng kaluwalhatian ng Transfiguration. Ganun din sana tayo sa paghihirap natin, sa mga problema natin. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. May kaluwalhatian naghihintay sa atin sapagkat ito ang pinatunayan ng Transfiguration. Bilang tanda na tayo tapat sa ating Panginoon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, palilito at uhukom sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ipinamalas ng Ama ang kahalagahan ng buhay. Kabilang na rito ang lahat ng pagdurusa at hirap at ng kaligtasan. Sa kabila ng ating mga kahinaan at kakulangan ng kakayahang maunawaan ang kahulugan ng buhay, sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa daigdig na umiiwas sa lahat ng kahirapan at anumang pagsubok, magsilbing paalala nawa ang simbahan sa aming lahat na kapwa manlalakbay kami sa mundong ito at naghihintay sa ganap ng pagbubunyag ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo at kaparian at mga lahat ng mga religyosa at religyoso ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa halimbawa ni Apostol Pablo na nagmalasakit sa mga mahihirap ng Jerusalem at ibang pangdako, nawa ang pamahalaan ay magmalasakit din sa mga mahihirap at mahihina ang salipunan, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon sa ating lahat ang pagbabagong anyo ng Panginoon upang umiral sa atin ang tibay ng loob, pag-asa at mamalasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa kami sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi kami madaig ng kamatayan, pagkos ay manatiling mapayapa kasama ng Panginoon, muling nabuhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Makatanggap sana ang lahat ng bakuna na siyang maging lunas sa COVID-19 upang makabalik na kami sa aming normal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoon, mapintal nawa kami ng iyong biyaya sa pagdiriwang namin ng pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ang kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inihalas sa iyo. Nagaling sa lupa at pinagpaguran ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Purihin ka pa ng Diyos na lahat ng pinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, o kayo ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buong niyang Iglesia Banal. Naway mapawi ang aming mga kasalanan sa bisa ng mga handog na ito, Panginoon. Pakabanalin mo ang aming kaluluwa at katawan upang may pagdiwang ng nararapat ang kapistahan ng Paskwa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip namin siya at pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang angkop at nakagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong mga banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Pinaging banal niya ang panahon ng Kwaresma sa kanyang pag-ayuno sa loob ng 40 araw. Sinupil niya ang mga tukso ng ahas upang turuan kaming lumaban sa mga umang ng masama. Ipinagdiriwang namin ang misteryo Pascual na may malinis na kalooban upang makarating sa Paskuang walang hanggan sa kabila. Kaya kasama ng kapal ng mga anghel at santo sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang alis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang na sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay simbahan sa buong daigdig. Kasama sa Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan
Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Biring Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo, anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayo nagkakaisa sa ating pagsamba sa ating Panginoon, dahil tayo nagtitiwala na ang pag-asa niya sa Kanya, dasalin natin sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang inintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Mayroong mga katanungan, sino, ano, bakit, saan, kailan kaya
makikita ka na nakasakutan. Akala ko sa pagkanta, lubos ko nang malalaman bagay na nung ako'y bata, hiwaga ng buhay. Ngunit ngayon'y naunawa, lawak ng iyong kabutihan, pamana mo'y sa langit pa, magliliwanag ng tunay. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso ay isasama. Do'y di naluluha pa, ligaya ay walang hanggan. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso. Ay isasama. Makakapiling ka. Manalangin tayo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong maluwalhating misteryo. Nabubuhay pa kami sa lupa, ay pinadarama mo na sa amin ang kaligayahan sa langit. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, lalo na kung saan kayo daruroon sa pagdalo niyo sa misang ito. Dahil ang New South Wales ay wala ng cases for no more than 1 month. Ang restriction ay binabana nila. Yung mga choir, katulad ng choir ninyo, pwede nang kumanta yung lahat ng choir. At yung congregation, pwede na rin silang kumanta kung sila ay nakamask. At ang distancing ay 1 meter na lamang. Kaya bumabalik na tayo doon sa normal na yon. Sana ay pagpatuloy pa rin natin panalangin na sana mawala na ang lahat ng ito, ang pandemyang ito, upang tayo bumalik sa normal nating pamumuhay. Salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Nung una pa lang, ako ay inibig mo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahinga
sadyang